pumalo na sa 200 million plus ang earnings nila. Ang daming mga naglabasang iskandalo. Yung parang sige, bibigyan ka namin ng sinihan pero ang ibibigay sa'yo yung Directors Club. Na mas mahal. Na mas mahal. Grabe. Fabulous, grand. Kung gaano kadaming witnesses nung kinasal sila, ang ganda lang na sa ika-10th year nila, very solemn, more on family affair lang. Ngayon lang lumabas yung balita. I-confirm lang ni Barbie sa kanya IG. Ito nga, break na. Bakit nag-end up sa hiwalayan yung kanilang 7 years relationship? Marites, 2025 na! Move on na tayo sa 2025 at look forward sa 2025. Ito na lang po yun. Look forward to the coming year. This year na nga. Diba? Oo. Ulit-ulit? Oo, diba? Paulit-ulit din tayo, diba? I knew it coming. Anyway, mga Marites, maraming salamat po. Road to 100,000 na po ang ating subscribers. Kaya pagpatuloy niyo lang po ang panonood dito po sa amin. Bago lahat, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inaantok ng Batable Professor ng Power Sleep. Power Nap! Oh, power nap. And we're Ang natapos! And we're back! We're back again with audio. Ayan, Rose Garcia, PhD Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecture, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Wow! Welcome to 2025! May mga nagpaputok ba kayo? Oo, di ba? Parang tayo yung naputok ha? Nagkaroon nga ako ng holiday fatigue. Spell! Tama na yun. Kasi gitna ako. Ako inaantok pa ako. In fairness, pero maraming salamat naman sa patuloy na tumatangkilik sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa mga kaparites na talaga namang hindi iniiwanan ng Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at syempre yung ating iba pang mga showbiz-related content. Yan. Okay mga Marites, okay na. Subscribe na kayo mga Marites. Ito na po, simulan natin po ang chikan. Ito na po, isang linggong Chismis! Ito, mamamaalam ba tayo ulit? Nako, ito, Knowledge Solids, goodbye na sa social media. Mr. Fu? Nako, hindi ko nga alam kung totoo yan. Hindi, kasi mga December 30, nagpost si Nay Lolit na last na nga daw niyang pagpo-post ang December 31 at siya'y mamamahinga na sa social media dahil daw sa, wala na, kailangan na raw niya magpahinga. Parang bilang 150 years na siya sa showbiz, sabi niya, baka it's about time na bigyan na niya ng panahon ang kanyang sarili at iiwas na ang kanyang sarili sa social media. Yan ang sabi niya. Tapos, tinanong ko siya, tinext ko kung totoo ba. Syempre, pag si Nay Lolit yung katext mo, minsan nakikipagbiruan lang sa'yo. Ang sinisisi niya si Salve. Salve Asis. Si Salve Asis yung na editor po niya sa editor niya sa PSN. Kasi PSN, PM. Yung kanyang IG posts, yun din yung nagiging column niya sa PSN tsaka PM ni Salve Asis. So, ang si Stel, niloloko niya ako na si Salve ang may kasalanan. So, minessage ko si Salve. Ang sabi naman ni Salve, kasi nasi-stress na siya kasi daw dahil sa dialysis. Kasi minsan napapa-emote si Nay Lolit kapag kahit Pasko, kailangan niya mag-dialysis. Minsan tinatamad siya lumabas ng bahay pero kailangan niya mag-dialysis. So baka raw naka-apekto yun at gusto na lamang manood ng K-drama. Yun naman sabi ng Salve. Pero kanina, chinek ko. May bagong post. May bagong post. Parang January 1 or January 2. January 2 yung nakita ko. So hindi ko sigurado. Alam niyo naman si Nay Lolit, minsan pa napapa-emote. May mga ganyan siya. Tapos sabihin lang niya, gusto kong bumalik Baka ganon. Or baka naman, backlog yun ng mga, hindi Baka. Hindi. Although may nabasa pa ako, sinabi niya, siya na lang daw ang natitira doon sa mga kakabatch niya. Actually, lagi niyang hinahanas yan. So baka lang napa-emote lang siya. Kasi alam niyo naman, pag holiday season, pag Pasko, di ba minsan may mga Christmas blues, ganyan. Baka yun na naramdaman yan. So, you're in blue. I'm sure naman, hindi
hindi matitiis ni Nay Lolit ang showbiz, no? Lalabas at lalabas pa rin yan. No? Siyang original, ha? Correct. Lalo na kapag may harbat. Yun na. Yun na. Ito mga Kamartes, Catherine Bernardo, viral ang pagkain ng grapes under the table, Prof. Ano yan? Nakakaloka kasi di ba pag sinasalubong natin yung bagong taon, 31, nagpiprepare na ang mga, lalo tradisyon niya ng mga Pinoy na mga may ugaling inchik ba or whatever. Sorry ha, with all due respect. Tradition ba yan ganyan? Oo, na kailangan daw pag kinain mo, nasa ilalim ka ng mesa para mas lalong maging masagana. Diba? Bukod doon sa mga prutas na nilalagay sa lamesa, may nilalagay din sa ilalim ng lamesa. Ayun naman nakahilera, o tingnan mo, oo. Diba? So, nakakaloka lang kasi isang Catherine Bernardo na kilala naman nating lahat na sa sobrang sipag niya ay bilyonarya na ngang maituturing, ay sumusunod pa rin sa ganyang tradisyon at kaugalian. Hindi ko alam yun na may kailangan sa ilalim na mesa. Ang balita ko naman, tinanong ko kasi. Sabi ko, ano ba meaning pag kumakain ka ng grapes under the table? Ano raw? Para daw by next year, you can find your the love of your life. May ganyan naman. Kaya sabi ko, so ang Catherine, gusto na talagang mahanap ang kanyang one true love. Bakit hindi pa ba niya nahahanap? Hindi natin sure. Pero yun daw yun. Sabi ko talaga, yung pala yung meaning nun. Yun. Sana kumain ka rin. Hindi ako kumain. Hindi na Yun. Pero dagdag na balita natin yan kay Catherine kasi yung darating na Manila International Film Festival ngayong January 30 hanggang February 2, magiging entry kasama ang pelikula nilang Hello Love Again. Bukod doon sa 10 official entries. Nakakaloka. Parang special Hindi ko alam kung official entry ba siya or what. Basta makakasama sila doon. Opening film. Di ba may mga ganon? May mga ganon. Well. Sige. Bongga. Kakain na rin kami ng ubas. Sa ilalim ng lamesa. Gusto mo pa rin. Sana sa ibabaw naman ako para. Kasi mahirap sa ilalim. Yuyuko pa ba ako? Lalo na kung ganito lang yung mesa. Diba? So paano? Grabe na makiulat tong mesa. At mga Marites, Alden Richards lumipad na papuntang San Francisco noong January 1. PhD? Yes, mismong January 1, New Year, nang lumipad. Kasi may mga chika na kesyo nung December 28, 29, iba-iba Pero ang totoo, noong January 1 lang, umalis si Alden Richards kasama ang kanyang family, except yung kanyang lola at lolo. Kaya dito siya nag-spend ng Christmas para kasama pa rin nila ang lola at lolo niya na hindi na talaga caring mag-travel. Talagang tradisyon na ni Alden, basta year-end, nagka-travel siya going to US. Kasi yung isang kapatid niya nandun naman. So, doon na din siya nag-celebrate ng kanyang birthday today, January 2. Oy, happy birthday naman kay Alden. Ilan taon na si Alden? Dapat na sigurong lumagay sa emote. Pwede na, no? From someone na nag-aanap sa ilalim ng mesa kumakain ng ubas at someone na pwede na mag-asawa. Pero ang mga lalaki naman ngayon, hindi na talaga sila yung nagmamadali. Kahit naman babae, di ba? Hindi na nagmamadali. Totoo yan. Mas ngayon, mas career-oriented ang mga naman to na si Jean. Mga babae at lalaki. Di ba mga iba nga 35 na yung iba nga parang hindi na ngayon yun yung talaga. Hindi na nag-aasawa, di ba? Dati kasi noon, parang pagka ganitong edad ka, dapat mag-asawa ka na, dapat may boyfriend ka na, may girlfriend. Pero ngayon, hindi na. Pansinin nyo. Totoo yan. Mas maraming career-oriented na. Yung nga may babalita nga tayong pasabog mamaya, di ba? Ilang taon din sila magkarelasyon. Tapos nabasa natin, magkahiwalay na daw. Goodbye na. Grabe yun, no? Ay, teka lang, may dagdag lang ako. Hindi ko alam kung bago yung video. Parang meron travel si Alden. Tapos, eto na naman tayo. Tapos, bumibili siya ng pagkain. Tapos, kakain na naman. So, nagbabayad. Tapos, nag-comment. Sa background, nakasama niya. Sabi niya, ayan, mababash ka na naman. Sabihin, tumataba ka. Tapos, ang sagot ni Alden, wala akong pakialam. Baka luma. Hindi, pero parang bago yung itsune niya dun Parang tumataba daw. But anyway, oo nga naman, ba't ka naman mangingialam Pag travel ka, kakain ka naman talaga. Yun lang. Siyempre, alam mo naman tayo dahil dire-diretso na lang tayo, di ba? Kasi nga, wala na tayong babasahin. Wala tayong binabasang recess. Ito after Catherine, Daniel, and Alden, at naman Daniel Padilla naman tayo. Naunti-unti na nagbebenta ng shares sa mga negosyo. Totoo ba ito, Prof? Oo, kumalat yung bago pumutok yung bagong taon na di umano nga kinukonsulta na ni Daniel yung kanya mga
business partners yung kanyang legal team kasi daw may mga shares siya na gusto nang ibenta. Hindi pa naman nagbibenta. Plano pa lang yata. Kasi syempre nasanay siguro si Daniel dun sa luho na kakaibang lifestyle niya nung araw tapos biglang hindi naman siya nagkaroon ng maraming proyekto, yung mga endorsements niya hindi naman kagaya dati, nakaliwat kanan, halos busy siya. So siguro nagbago talaga kasi meron pa tayong napag-alamang kwento na nung nakaraang Christmas nga, parang yung mga dating mga dating binibigyan niya ng generous na mga handog at mga regalo ay parang hindi na muna nabiyayaan ng kung ano man. So nagtataka na silang lahat. So kumalat yung balita, lumabas yung chika na baka nga daw starting ngayong 2025 ay yung mga share niya sa mga negosyo like restaurant, yung parlor, yung ganyan. Kasi di ba may issue din dati nung sila ni Kath na may mga sosyo sila na inaayos din. O siguro baka ngayon lang ito lumabas yung balita. Na hindi naman masama din yun kasi di ba? Baka naman yung share niya dun sa business nila ni Kat. Baka yun ang binibenta niya. Baka. Pwede, di ba? Pero si Catherine patuloy ang pagkakaroon ng negosyo, may bago siyang tayong mamamayag pa gano'n. Meron siyang pang social na nails pa. Kasi di ba meron siya nung... Meron na sila noon. Meron siyang yung cat nails, di ba? Merong version na pang mayaman. Saan nakapuesto? Ibang title. Sa area ko. Hindi, magaling talaga. Ano talaga? Si Mami, Min at saka mga ano niya. It pays talaga kung ang magulang mo rin siguro marunong mag-handle. Di ba yung mga artista kahit nung araw nakakapag-save yung like si Nino, di ba? Kapag magaling humawak yung magulang ng pinaghirapan naman. Lalo na kung bata pa yung artista. Di ba? Syempre wala naman silang alam doon. Kung hindi naging masinop at maayos yung magulang, napapariwara yung napag-ipunan. Marami tayo nakita ang ganyan. Yung mga big stars talaga na give it to the parents na talagang magaling humawak ng pera ng kanilang anak. Si Catherine, parang tingin ko marunong din na humawak. Parang nag-iisip talaga siya kung saan mag-i-invest, anong business ang pinag-aaralan. Feeling ko rin naman si Daniel ganun din. Siguro talaga nasa yung lifestyle siguro nagbago Di ba? Kung dati siguro ang bilis sa kanila mag-travel, mag-ganyan. Since medyo syempre kailangan mo araw-araw may pinagbabayaran ka o ginagastusan ka. Medyo siguro naisip niya yun. Siguro Pogi niya dyan, Itong year na to mula nung nag-break sila, aminin na natin. Si Catherine naman talaga, kumbaga, tama ba ako? Bumulusok. Talagang namayagpag ng bonggang-bongga. Si Daniel, very given naman na ngayon na lang nga siya uli nag-teleserye itong Incognito na ipapalabas pa lang. Yes, correct. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin sure. Tapos, movies, wala naman siyang ginawa. Wala, di ba? Correct. Nawala. Endorsement, let's face it, may mga nawala talaga. Meron namang na-retain pa rin. Pero yung dating pagiging sobrang in-demand ni Daniel, nabawasan talaga. Correct. Well, it's safe to say, nung breakup nila, si Daniel talaga ang apektado. Yun. Correct. Okay. So hopefully, ngayon 2025, malay mo, makabawi siya. True. Okay, ito mga Marites. Ito magagalit yung mga fans Rene Salud, tinawag na Jolog Sambini. Napanood ko yan. Ito ang mga lola mo. Ang mga lola mo. Hindi, parang vlog ito ni Rene Salud. At ang guest niya ay si Ricky Reyes. Ang ganda ng Actually, konti lang napanood sa kanila. Napanood ko siya. Nakakatawa. Actually, nakakatawa yung banter nilang dalawa. Yung lalo na yung mga, kumbaga, yung nagisnan o lumaki kina Ricky Reyes at kay Rene Salud. Halimbawa, natatawa sila dahil si Rene Salud daw, kapag lumalabas, lagi daw siya napagkakamalang Ricky Reyes. Tapos si Ricky Reyes naman, lagi daw napagkakamalang Fanny Serrano. Naman nasira si Fanny Serrano. Tapos marami sila, halimbawa, meron silang parang game, bunutan. So, meron doon halimbawa, may mga kanta or magbigay ka ng kanta ni Taylor Swift, something to that effect. So, syempre, wala tayong alam na din natin kilala si Taylor Swift, si Dua Lipa, ganyan. Ngayon, kasi na may mention niya ni Rene Salud, pero si Ricky wala talaga. Wala siya si Rene Salud, kahit pa paano, Dua Lipa, yung mga Taylor Swift. Eto na. So, may binunot. Sabihin mo kung sino ang kumanta ng Salamin, tsaka Pantropiko. Naku, hindi ko kilala yan, sabi ni Ricky Reyes.
Nako, sino nga ito? Ito ba yung ano? Tapos tumitingin siya doon sa staff. Siguro, kinoach na Bini. Ito ba yung, Jologs ata ito. Tapos, bigla niyang binawi ng bonggang, hindi sila ganon. Naku, ayaw ng anak ko. Pero kung ako naman, wala lang to kasi usapan ng mga lola mo, mga lola mo. Mga icon naman yan natin na. Tsaka hindi, although nabanggit niya talaga yung word na Jologs. Ito ata yung mga Jologs na parang gano'n yung sinabi niya. Tapos siguro sumenyas yung staff na hindi Jologs. So lagot kayo. Binawi ng bonggang-bongga naman ni Rene Salud na hindi naman sila Jologs. Di ba na siya? Nakakatuwa si Rene kasi parang at least siya parang lalo na pinag-uusapan nila mga beauty queen, sino yung mga ritokada, pati yung mga pagpapasarela, pinipintasan talaga ng dalawa. Tsaka inaano niya, yung parang, kasi meron daw isang tanong kung kailan mo na-realize na matanda ka na. Ayan. Tapos parang, wag na natin yung pag-usapan. Parang nagkasundo sila na ang edad ay numero lamang. Tapos yung mga love life. Pinag-usapan. Sino mas maganda sa kanila? Tsaka sino mas maganda sa kanila? Sino mas maganda? Parang si Ricky. Sabi niya ngayon, kaya ganda si Reyes. Di ba parang pinukasyon mo pa ba? Tsaka ako sino daw mas malandi? Si Rene Salud. Nakakatuwa yung mga komento ng mga Gen Z kasi talagang kilala rin nila. Kaya lang yun nga, masyado na daw mga lola, bagay daw yung dalawa. In fairness, pwede sila mag-show together. Hindi ko alam, I think it's Rene Salud's Alam mo, pwede. Actually, bagay sila mag-show together. Ang dami na lang revelation. Oo, nakakatawa. In fairness. So, ako naman, sana wag naman kayo magalit kay Rene Salud. Wala lang sa kanya yun. Nagtanungin ko si Gio. Ipapanood mo kay Gio kung affected siya. Ayan na lang. Sasabihin lang ni Gio, pakialam ko sa kanya. Ito, Vice Ganda, pinaliwanag sa Bini kung bakit kailangan mapanood ng mga ito ang The Breadwinner is PhD. Speaking of Bini, nagkaroon ng black screening. Ang Bini naman para And the Breadwinner Is. So, sinurprise naman ni Vice ang Bini nang dumating siya dun sa black screening. Siyempre, tuwan-tuwa naman ang mga Bini. Feeling ko yan, give and take. Kasi di ba remember, nung nag-concert ang Bini, nag-special guest naman si Vice dun sa concert. So, ngayon si Vice naman, ang may movie, sila naman ang black screening. Tapos, sinabi parang may short speech si Vice kung bakit ayun nga, yung about breadwinner. Kasi ito namang, alam natin itong mga Bini na to ay somehow, na din yan, mga breadwinners na rin ng kanilang pamilya. Oo. Yun, so tayo naman, natuwa naman ng mga Bini at naiyak dun sa movie. I'm sure nakarelate sila bilang mga breadwinner nga sila. Yes. Nakarelate. Surprisingly natouch din naman ako. Kaya lang, alam mo, ang pansin ko lang okay na natatouch ka na kaya lang sobrang haba. Sobrang haba yung monologue ni Vice. Madaldal. Para may homily. Kung medyo kinat yun, mas pasok Kung baga natatouch ka na kaya lang, ang haba, parang nadadragging na. Yun lang yung sa akin, yung sa part na yun. Agree ako dyan, masyadong madaldal yung pelikula. Yun lang. Pero maganda naman yung mga sinasabi. Sabi ng friend ko nakasama ka noon, kasi ina-expect niya, sobrang the usual Vice Ganda nakakatawa na. Sabi niya, Mari, parang ngayon ko lang napanood si Vice Ganda na, well, sorry po, ito isabi lang na aking friend, na I'm sure nanonood ngayon. Sabi niya, na kumbaga, may sense yung pelikula. Totoo naman yun. May kwento daw. Totoo naman, di ba? At saka deserve naman niya siguro yung kanyang yung award na natanggap niya. Kasi bago nga sa panlasa ng tao yung acting na pinakita niya. Acting itago daw natin siya sa pangalang marching. Anyway. Okay, sige. Ito, TBJ. Pinanigan ng Court of Appeal sa ownership ng Itbulaga trademark. EB, pinalaki ang studio sa TV5 and it's showtime another day for GMA7. Ako muna, di ba, tayong dalawa muna, yung pinalaki po nung first, nung January 1, live po ang Itbulaga at pinakita na yung renovated studio nila. Malaki na. Nakatuto na nga si Ryan di ba? Tapos, yun namang last December 13 yung ruling ng Supreme Court of Appeals Court of Appeals na
in-affirm yung decision ng Marikina Regional Tricourt na sila may-ari nung Eat Bulaga trademark name. Bongga. So wala na talaga makakaagaw sa TVJ. Wala na. Kaya pati yung tape tsaka GMA, binawalang gamitin yung Eat Bulaga at yung pinapulag yung kanilang registration dun sa name. Magandang balita yun. Ayun, di ba? At kaugnay nung show nila, may bago silang segment na nilaunch. Ito nga yung gaya, yung boses. Clones yun, di ba? Yung malapit na mga singer, iniimbita nila bata, matanda, lalaki, babae. Basta kahit hindi ka mukha, basta kaboses mo yung artist, yung singer na i-ano mo. Yun ang bagong segment nila. Parang siyang yung sa ABS dati, yung Your Voice Sounds Familiar. I can see your voice ba yun? Yung the voice sounds familiar. Kailangan mo gayahin babayahin mo yung look niya and all. Pero ito hindi. Boses lang talaga. Boses lang. So kung kaboses mo si Imelda Papi, hindi nila kailangan mag-makeup or hindi. Bosesan lang ang labanan. Alam ko na kung saan yan. Diba? Korean show. Korean talaga. Memorize mo. May mga ganun sila ngayon na bagong segment. Tapos, Korean show. Kaugnay na rin balita niyan. Yun nga, di ba? Bago pumutok yung, bago matapos yung 2024, nasabi yung yes, mapapanood na uli, extended yan for another year di umano itong showtime sa GMA7. Yun lang yung kumpirmado. Para hindi na tayo laging tinatanong kung matatapos ba. Dalo na una, January 2 na. So, ito po ay nagsalita na sure rin na. Sure na. Confirm na. 1 year na muna. 1 year na talaga. Official na. So, antayin nyo ulit ang tanong by November. Totoo ba na mag-e-end na ang showtime? naman niya, siyempre, di ba? Pero wala na sila sa sa GNTV, yung GNTV. Sa Good News TV. Yes, yung Channel 11. Isang channel na lang sila. Pero na rin naman, nasa GMA naman. Para maraming ads, di ba? Yes. Fairness naman sa Showtime, PTV4 nila sa Pero Lidio nasa All TV pa rin ba sila? Andun pa rin. Andun pa rin ba? Hindi ko pinapanood. Buti pumayag ang GMA, nasa All TV din. Pag malapit na volleyball. Fairness. Kasi kung ako ang GMA talaga, ang pwede ko isagot, hindi pa ba kami sa... At po mga kamarites, ang mainitin na balita, Barbie Fortesa at Jack Roberto, hiwalay na! Hiwalay ng taon yun, nakakaloka. Pasabog. Pero feeling ko naman, hindi naman January 1 sila naghiwalay. Hindi naman. Ngayon lang lumabas yung balita. I-confirm lang ni Barbie sa kanya IG. Yes. Pero I think December nangyari yan. Kasi December 3, may post pa si Jack at nag-I love you siya na sinuklian pa ni Barbie ng reply na I love you din. Pero ewan ko, ako lang naman to, minsan kasi may mga pakiramdam na nung US si Barbie, although solo trip yun, ewan ko, para lang sumagi sa isip ko. And then, alam mo, after a while, ito nga, break na. Parang ang daming mga comment na parang I know it's coming. May mga ganon. Siguro ang hirap din talaga ng long relationship. Ouch! Nakaka-relate. Hindi kasi diba, kasi parang both of them, hindi pa sila talaga yung papunta dun sa pwede na tayo magpakasal, mag-asawa na. Kasi pareho pa silang may mga career, lalo na si Barbie. I think kaya, ewan ko, hindi natin alam kung ano talaga yung pinaka-reason. Bakit nag-end up sa hiwalayan yung kanilang 7 years relationship. Pero wala naman na balitang third party ever. So far, wala. Pero titignan mo, di ba 7 years? Sabi nga nila yung 7 years each sa relationship. Hindi, kahit sa hindi mag-asawa. Yes, so parang hindi nila na-survive yung tinatawag na 7 years each na yun. Then it happened. Then, syempre, samot-sari yung nabasa kong comment. May mga peer pressure din yun. Tapos parang delete si Barbie ng comment. Kasi parang kanina may mga nabasa pa akong comment dito. Tungkol sa... Syempre, maraming nanghihinayang. Dahil isa naman din sa parang, aminin natin, well-loved, din naman, real life couple ang Jack B. Kasi nga, yung bang napatunayan nila na, kahit na sobrang daming nag-wiwis na magkatotoo yung Barda,
na-prove naman ni Jack at ni Barbie na solid kami. Diba? Hindi sila nagpa-apekto doon sa mga ganong pressure. Pero eto nga, it end up din sa hiwalayan. Pasabog ng pagpasok ng 2025. Tapos, si Barbie pala nga nagpo-post. Ginamit niya yung isang quote kay Dr. Seuss na, "Don't cry because it's over. Smile because it happened." Pero sabi niya, "Having you in my life was the happiest I had ever been. 7 wonderful years, a lot of laughs, a lot of ramen." Kasi mahilig talaga sila mag-ramen date. And so much love. Your love was exceptional. But sometimes, ito yon, dito ka mapapaisip, but sometimes good things fall apart. So better things can come together. Yung kung gusto mo lang mag-analyze, no? Parang parang na-analyze ko lang siya na parang, career ba ito? Diba? Somehow, parang growth sa mas career. Mas may career kasi si Barbie kaysa kay Jack. Well, sa ngayon, yes. Oo, diba? Ay, hindi naman pwedeng ma-deny yan, diba? Tapos sabi niya, beautiful goodbye at Jack report. Hindi ko alam yung beautiful goodbye. Sa isang relasyon ba? Parang ang hirap pa rin ng beautiful goodbye. Siguro syempre, inaano pa rin niya maging positibo. Kasi ayun nga, yun siguro. At saka baka siguro, mutually I think naman sila. siguro. Sabi niya, thank you for loving me the way you did. I am excited for what to come for the both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve. I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest. May falling out nga. Siguro, wala na second chance. Hindi siguro talaga. May mga pagkakataon na hindi na magkaswak. Nagpasay ko na doon sa love na nakuha niya. Beautiful goodbye na nga. Good things never last. Yeah. Pero syempre may mga comment din na nandiyan sinasabi na because of David. At masaya yung Barda, no? Yung mga fans. Siyempre coming from Pulang Araw na nakita nila yung medyo intense ang Barda doon diba? So may nagsasabi na baka dahil na-fall na si Barbie kay Barda, kay David. Meron din mga nagko-comment na baka dahil nga si Jack parang wala masyadong ginagawa ngayon. May mga ganong comment. Presyo naman din yun. Diba? Ngayon, marami pang mga haka-haka, marami pang mga komento kasi wala pa naman tayo naririnig na, and I don't think na sila yung si tipo na magsasabi pa ng, ito po yung naging dahilan kung ba't kami naghiwalay, why we ended it. Come to think of it, di ba si Jack barkada ni Dominic Roque? Yes. Di ba? Meron silang di ba? Tapos? Baka lang alam mo yon, comparing notes. Ano naman kinumpare nila? Bilang mga lalaki, nag-uusap tungkol sa mga relasyon ng mga Pero alam mo, ewan ko, feeling ko lang talaga dahil matagal na yung relasyon. Di ba minsan ganun may sawa factor ba yan? May sawa factor. Pwede yun. May sawa factor. May mga hinahanap ka na. May mga nakikita ka na hindi pala to. Hindi ito yung gusto ko. Mukhang pasisiguro. Hindi ito yung life. Sawa factor, ha? I think I have to leave. Hindi ito yung life na gusto ko. Pero may mga ganun na iba kasi pag magjowa pa lang kayo at mag-asawa na kayo. Siyempre, pag mag-asawa na kayo. Yung mag-asawa nga, nagkakasawaan Exactly. Pero pag mag-asawa na kayo, kahit pa paano, pag may nakita kang mga, yoko na, differences, you still work. O may effort kayo. Siguro dumating sila sa punto na may effort sila pero parang hindi kulang, parang hindi sumasakto. Hindi sumasakto at hindi nagsuswak. People around din siyempre. Yun lang. Nalasad lang ako kasi parang ito, di ba si Jack? Nagpagawa ng bahay. Di ba? Nagpagawa rin ng bahay si Barbie. Pero nung pinagawa ni Jack ang bahay niya, nung parang in-explain niya to sa vlog niya Nandun ang picture ni Barbie, nandun yung parang ginagawa na niyang bahagi. Nakakonsepto na sa kanya na itong bahay na to, if ever, ito yung magiging bahay namin. Yun lang. Ang lungkot. Pero doon sa mga nanood, gusto ko lang balikan yung sa Pulang Araw, ha. Nagulat ako doon sa ending na yun, na wala lang.
ano. Akala ko namatay na kasi si David. Biglang, siguro dahil may clamor yung mga fans, biglang binuhay. Ako tingin ko nga hindi pa siya patay kasi biglang wala Hindi siya pinapakita Pinagsasaksak siya doon ng todo-todo Hindi siya pinapakita kung nasaan Walang sagot usually pag ganon. Biglang may mabalik. May appear. Alam niyo mga teleserye. Kahit yung mga pelikula ganun. Kahit na hindi pantaserye, nagkakaroon ng ano. Yan. Sinusunod ang mga fans. Ito, sunod naman natin ang Metro Manila Film Festival updates after awards night and New Year. MIFF, kasado na, Prof? Yes, di ba? Kasi nga, laglas tayo ng episode, hindi pa tayo na-awards na. So, ang daming mga naglabasang iskandalo, intriga, etc. Pero ang ibabalita ko po sa inyo ay yung nakuha kong informasyon last January 1, mula po to sa grupo ng mga exhibitors at distributors ng mga sinihan. Kasi yun na nga, parang hindi sa ngayon, hanggang ngayon, January 2, although maganda ang distribution ng kita nung earning ng lahat ng entries ng pelikula, unlike last year na talagang isang pelikula lang yung rumatsyada ng halos pang ilang araw pa lang, umaabot na ng kalahating bilyon. This time, na-distribute daw po ito. According sa mga sources ko, sinabi ko na, mga film distributors and exhibitors kagaya ng Warner Brothers, ng Columbia Pictures, at saka yung mga grupo ng SM, na as of now, nangunguna pa rin. Unofficial po ito hindi na ay ang breadwinner na pumalo na sa 200 million plus ang earnings nila. Tapos sinusundan po yan ng The Kingdom na malapit na rin mag 200 million, nasa 170 something. And then yung Green Bones, Uninvited, Espantajo, yun yung 5. Tapos after the awards night nga po, although hindi na-achieve nung Himala, yung kagaya nung na-achieve nung Gomburza last year, kahit na mapapano, dadagdagan uli ng mga sinihan, may ano rin, parang ngayon umaabot na rin yata ng mga nasa 50 million as of na binabalita natin ito. Diba? Pero lahat po, yan, kung masasabi natin, from kahit yung Hold Me Close, na may future. Ayun, yun, nakasadli rin yung sa top 6. O isa sa pinakamalakas na after nung awards night, yung My Future yun na bumenta talaga. Pero ang balita ko nung bago yung awards night, eto, sorry sa term, yung medyo kulelat o yung nasa hulihang yung isang Himala. Pero because of that, medyo naka-pick up ang isang Himala. Dahil nadagdagan din sila ng mga sinihan. Actually, galing akong Bataan. Sa Bataan, meron ng theater ang isang Himala. VIP nga lang. Yung mahal na parang directors. Yun nga daw nagiging problema ng ibang mga producers. Halimbawa, yung hindi kasama sa top 4. Yung parang, sige, bibigyan ka namin ng sinihan, pero ang ibibigay sa'yo yung directors club. Na mas mahal. Na mas mahal. 50 lang ang capacity. So parang, syempre, ba't naman ako mag-share o maglalabas ng 500 plus or 700 plus ata. So hindi rin nila natatarget. Kahit nabigyan sila ng cinema, hindi pa rin sila patas dun sa mga mas kumikita kasi movies. Kasi nga actor talaga sila sa kung ano yung kumikita. Like yun nga, i-mention ko tong theater na to, sa Vista Mall sa Bataan, sabi ko babatiin ko yung sa yung sa may condiments, yung sa condiments replacement. Kasi mababait sila. Anyway, ang theater ng And the Breadwinners, 2. Tapos, 2 na. Meron doon, supposed to be, manunod na kami kasamahan ko sila sa Uninvited. Last full show. Uninvited talaga yung the whole day na yon, itong theater na to. Pero last full show, pinalitan na. Talaga? Pinalitan ng And the Breadwinner is. Sabi ko, ay, bakit hindi na uninvited? Sabi ko ganyan. Well, mas marami daw kasi talagang pumapasok sa And the Breadwinner is. Kaya pag kitingnan mo, sorry, baka naman hindi natin talaga masisidin yung theater honors. Doon dahil piliin yung kung magkakagaya nag-alat sila ng cinema for this particular movie. Tapos nakikita siguro nila, may pumasok man, baka iilan lang. O konti lang talaga. And then this one, may clamor. Kaya hindi mo di siguro masisi. Although talaga ako nanonood ako nung natapos ko kasi naka 8.5 na. 8.5 daw yung pelikulang natapos ko, no? Kasi yung Himala, medyo kalahati, hindi ko natapos. So yun na lang at saka yung Topak para matapos na bago mag January 7. May mga sinihan talaga na yung screening time, pag alanganing oras,
talagang sasabihin mo 2, 3 lang, 5 lang yung nanonood. Pero yung mga papunta na sa last for show dahil siguro rin sa trabaho na, nagbalikan na, medyo dumadami na ng konti. Maliban lang dito sa malalaking sina sa Manila like Gateway na talaga halos lahat pa ng pelikula meron nandoon pa. So, kaya pa pong habulin yan. Plus, ito nga sinasabi natin, yung Manila International Film Festival na aarangkada naman po ngayon January 30 hanggang February 2 sa Los Angeles, California. Na ito na nga, nasabi na ito, may intriga kasi dyan ang mga founder niya, ang mga nandiyan dyan, ang nagpapatakbo itong si Sir Omen Ortiz bilang chairman, si Ebrado Odarbe, Lisa Lu, Ruben Nipales, saka yung wife niya, si Celia Abaya D, Leo de la Cruz, Erickson Ilog, Ron Ramores, Cindy Season, and Meriden Angeles, yung producer ng film festival. Nakakaloka lang kasi mayroon akong kaibigan na taga LA na medyo may kaya-kaya naman na nagkukwento sa akin na hindi ito kumpirmado pero kailangan ko sabihin sa inyo kasi karamihan din ng mga nanonood sa atin, 'di ba? Mga kababayan din natin abroad lalo sa Amerika na may nag-iimbita daw yung mga Phil Foreign, yung mga nakapangasawa, mga Pinay o Pinoy na nakapangasawa ng mayayaman, sobrang yayaman na iniimbita na maging jury pero kailangan mo mag-donate or something. May ganung chika. So pakikumpirma kasi. Para malaman mo. Pwede. Diba? Jury sa MIFF. Doon lagi nanggagaling yung intriga at chismis minsan na lagi kaya napupulaan di ba? May mga gano. Kaya inaano natin dito yung nakarating sa ating impormasyon na meron daw pong gano. Kasi alala na, syempre negosyo. Magdadala sila ng pelikula doon. Confirm. Kasi minsan din may mga nagpapakalat ng ganyan pero para din makapanira. Totoo naman. Kaya sinasabi natin na hindi naman kumpirmado. Although may kumakalat nga ang ganyang balita. Lalo pat isinali, inimbita dito yung ayan, may debut pa pala. Luma na yun, di ba? Ayun pa, Hello Love Again. Hello Love Again. Yun, Fake Healers. Ayan. Ayun pa, Filipino and America. Yung sa taas niyan. Yan. Yung pa. Yung sa taas pa. Maraming inimbita pero hindi nga natin alam kung lahat ba yan, official entries ba yan or na-invite lang sila for exhibition. Pwedeng for exhibition or for yung mga iba parang opening film. Parang closing film. Although dito sa mga pinanood nating entries sa Metro Manila Film Festival, lahat nakakaloka yung mga short film naman na yung mga short film na kasali bago ipalabas yung main feature, naloloka ako doon. Nanalo din yung anime na yung may mga yung Chakra dali ng 50 pesos parang ganon. Ang anime bongga yun yung sa nanay. Nabilib ako doon. Sabi ko yung nanay siya parang baon niya 50 pesos tapos nilipad. Ang ganda yun, short film na naman ako kasi kahit sabi na yung animation niya hindi ganon ka, of course, pero student pa lang naman. Point for na yung kita ko yung goldfish. Tapos yung may namatay. Yung parang reproduction. Whatever. At least binalik ng MMFF itong short film. In fairness naman. Ang lalo yata dyan ay University of Makati. Ba't parang yung school from University of Makati ang nanalo. Na yung may yung talaga may animation na yun whatever. Whatever. So yun. Okay mga Marites. Panoorin po hanggang January 7 pa. At may habulin yung iba. Malolos na iba dyan. Pero may balitaan din ako na hindi pa rin natatalo ng MMFF ngayon yung last year. Wala pa talaga. Wala pa. Parang 15% 15 to 20% yung down kumpara dun sa last year. Kasi talagang kasi daw may sabi na isang reliable source. Dati daw, yung kung 10 sila. Natin sa pangalan. Wag na. Yung 10 daw. Dati yung last year parang ilang days pa lang kahit before ng awards night. Medyo okay na yung standing. Kumbaga lahat sila kumikita sila. Pero yung ngayon daw hindi. No, after ng awards night, dun pa lang medyo nagkakaroon. Pero talagang sure na medyo kikita yung top 3 o top 4. Ako naman, pansin ko lang, baka po pwedeng. Ako parang mas gusto kong ibalik na lang yung numbers ng entries to, ano ba dati? 8. Kasi, alam mo, sa hirap ng buhay talaga, napakahirap mabuo yung 10 pelikula. Sa Bataan nga, 500 pesos sa may Vista Mall. More than 500. Imagine mo yun. 500 times 10. Yeah. If you will, yung isang pelikula pa lang, hindi ka naman mag-isa lang manonood Kung mag-isa, sige. Pero usually, 2 kayo. 1,000 na. Correct.
mamasahe ka pa. May baon pa. May popcorn pa. Kung gagawin mo yan every day hanggang mag-January 7. Mahirap. Siguro kahit na sa mga talaga. Pinoy moviegoers, gusto rin talaga siguro nilang i-achieve yung 10 movies. Kaya mahirap. Feeling ko naman siguro dahil lang siguro sa 50th anniversary. Kaya siguro yun. Baka next year, siguro iba na. next year parang okay na rin yung 8 kahit pa paano. Kahit siguro 7 lang. Hindi, 8 talaga eh. Ano kasi na yan? Kasi usually 6 lang eh. Sa SM Bataan, 3 lang. Oo, tignan mo na. Ako naka 8 and a half na ako. Tatapusin ko talaga yung musical, yung Himala at saka yung Topak. The rest, napanood ko na. Hindi na wala nang pakialam sa spoiler. Nakakaloka lang dahil doon sa 8 and a half na napanood ko, siguro mga 7 ba o 6 doon lahat ang bida namatay. May pinatay or namatay. Actually, marami ka talaga namatay ngayon. Doon sa mga ending, lahat ng mga kwento nila. Marami. Mula sa Uninvited, Green Bones, The Breadwinner. Espantaho. Sa My Future yun lang walang patay eh. Hold Me Close. Si Kaloy namatay. Sa Frequency. Strange Frequencies. Lahat namatay. Si Alexa lang ang nabuhay. Nakakaloka spoiler. Kailangan ko sabihin. Dahil napikon ako sa ito yung puro patay. Puro ang lahat ng bida namatay. Himala. Siyempre original. Namatay naman talaga si Elsa doon. Binare. Yun. Ayaw mo na. Kasi ina-assume ko yung Topak since sa action may mga patayan. Baka may namatay din. Siyempre. Malamang. Hindi naman wala nagabarilan. Hindi yung mga bida. Hindi pa napapanood yun. Baka kasi di ba sa mga K-drama yun ang mga ending. Di ko pa nga napapanood si Topak sa The Kingdom. Namatay si Vic Soto. Marami pa hindi nakakapanood. Kaya mo na. Nairita lang ako dahil sabi ko. Hindi ba talalabas bukas? Festival ng mga namatay lahat. Tapos nakakaloka sa bandang Eddie may mga nagsusulputa katulad ni Christine Reyes. Biglang, ano to may pasabog sa kasi itong si anak niya ni Joji kasali din sa Kingdom. Mukhang magtapak sila naman sa Kingdom. Tapos dun sa isa din meron din may pasurpresang ganon. Doon si Alexa biglang, buhay pa pala si Alexa, biglang chuchuchungchong. Anyway, panoorin niyo po. Ikaw na spoiler ng tao. Yung naka-line up sa atin to, speaking of Christine Reyes, kasi until kanina may nagkatanong sa atin. Yung na umalis ng awards night. Siya nag-walk out daw habang umiiyak at may kausap sa phone. So, kung ano-ano yung lumabas, nandiyan, hindi kinaya ni Christine dahil hindi dapat to nanalo si Sid Lucero. May mga ganon. Alam niyo, si si Christine, isa yan sa mga artistang walang pakialam. Manalo o matalo yan, dead ma yan. Ang talagang reason po kung ba't siya nakunan na umiiyak, kasi yung kanilang nanay ni Aramina, nakuhanan. Ni si Mami Kleng ay dinala yata sa hospital nung oras na yon. Yes. And I think waiting pa sila for ilang oras din para mailipat sa regular room kasi pero okay na siya ngayon. Siguro wala akong update pero I guess naman. Yun. Ayan, dahil nabanggit ko si Alexa Miro, sa January 8, sa Heaven yan. Pero yung interview natin kay Alexa Miro ay napapanood na ngayon. Naka-upload na kaya panoorin ninyo. Buhay. In fairness, magaling siya. Marunong siya umarte. Sobra. Magaling. Grabe yung sobra. Grabe ang taas. Parang feeling ko talagang nag-invest siya. Parang feeling ko, producer ko, inalagaan. Ang role mo lang umpisa. Tsaka hindi pinatay. Dapat samantala siya yung rason kung ba't lahat nagkapatayan doon. Hanap ng hanap sa kanya, nawawala siya. Alexa! Grabe itong nakapasensya na po kayo. Grabe pagkaka-spoiler niya dito. Kaloka. Kasi ang ganda talaga ng mga fans. Ang ganda. Mas nakakatakot siya. Sorry kesa sa Espantaho. Kasi yung mga tao mas nagtitilaan at natatakot sisigawan. Yun. Espantaho kasi papanoorin niya dahil din sa kwento. Napaka-solid na kwento. Ang horror doon yung mga nasa paligid nila. Yung ang horror, hindi yung multo na minumulto pa. Diba? Kaya pa po yan. Congratulations po dahil ngayon lang naman tayo nakapag-live muli. Of course, sa lahat na naging winners ng MMFF 50 at ang bongga ninyo dahil napakabongga ng trophy. Hinawakan ko yung trophy ni Judan. Nalaloka kami ni Tony Joji. Mabigat? Mabigat.
kung sakaling maano mo, magbayad ka. Mahal, Pero ang bongga ng trophy, kaya ang swerte ng mga nanalo din ngayon. Okay. Congratulations! Ito, Ding Dong Dantes and Marian Rivera, another wedding. Yes, PhD. Yes, noong December 30 ay ika-10th anniversary ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera. At marami na nagkatanong di ba? Ahead of time pa lang may mga nagkatanong na anong plano nyo sa 10th anniversary nyo? Magre-renewal ba kayo? Magkapakasal ba kayong muli? Wala naman sinasagot yung dalawa. Pero parang pag nakausap ko si Marian, parang makikita mo sa kanya na yung gusto niya yung idea na if ever renewal of vows. So ayun nga ang ginawa nila. Parang early in the morning, that's December 30, nandun sila lang halos. Saka syempre yung photographer, yung event coordinator din na si Tina Barreto, at saka yung night sprint. Nandun sila sa Immaculate, tama ba ako, Dean? Immaculate Conception, ang pangalan nung mismong Paris, church. Kung saan, sa may Cubao po ito, walking distance lang sa halos sa dating bahay nila Ding Dong, kung saan doon sila kinasal 10 years ago. Tapos ang nagustuhan ko dito, talagang solo, lumalakad siya habang naghihintay si Dong sa may altar. Tapos nandun ang witness ngayon, yung kanilang dalawang chikiting na si Nazia at saka si Sikto. Ang pinaka nagustuhan ko dito kasi 10 years ago, grabe, fabulous, grand, talaga naman yung wedding na yon. I think close to or if not 2,000 halos ang invited guest na ginanap yung reception sa MOA Arena. MOA Arena. Yes. Nalimutan ko. MOA Arena. Habang yung church wedding doon sa Immaculate Conception. Layo. Grabe. Alam mo ba, ako seryoso talaga dahil nga kailangan ko i-submit sa PEP yung article. So from the church going to MOA, tinatapos ko yan. Pagdating doon, syempre, asikasuhin mo yung mga ibang mga sa media, di ba? So, kung gaano ka-grand, kadaming witnesses, kadaming tao nung kinasal sila, ang ganda lang na sa ika-10th year nila, they opted na maging very solemn, maging very private na sobrang sila lang. Then after that, I think, nagpunta sila sa bahay yata nila Dong yun, kung saan nandun yung daddy niya, parang siguro nagpay respect sila, and then pati yung celebration nila after is more on family affair lang talaga, and some very 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 close friends. Ganda ni Mario, congratulations. Kahit nakatalikod tingnan mo yung tattoo niya sa batok yun, nandiyan na yung dalawang bata. Ang ganda rin, di ba? Congratulations. Hindi na ba susundan? Hindi natin masabi. Bata pa rin naman siyan. Okay, mga Marites, congratulations. Dong yan, ito, Jimel Pacquiao, magiging professional boxer na ngayong taon. Mr. Fu? Hindi pa ba? Kasi ngayon pa lang sa sabak talaga professionally. Parang lumalaban siya sa mga amateur, I think, for training. Pero ang sabi, nasa Glendale, California, si Jimwell Pacquiao. Tapos, ginagabayan siya ng trainer na sila Marvin Sumodo at yung Hall of Famer coach na si Freddie Roach. Ayan. Hindi sinabi ang eksaktong laban, pero most probably this year daw, na talagang desidido na si Jimwell na sundan ng yapak ng kanyang ama. Why not? Dahil ang kanyang ama pa-retire na. Diba? At syempre, mas busy na sa politika. So, may sumunod. At sa kanyang Ang ganda yung tsura niya. Yan ba yung ex ni Nino? Heaven. Yata. Yun yung na-link. Hindi ko alam kung naging ex, kung naging sila. Hindi, naging sila. Ayan. May tsura yan. So, yun lang. So, hindi pa tapos ang Pacquiao sa larangan ng boxing dahil may Jimwell Pacquiao pang aabangan. Pero napakaswerte niya. Na-imagine ko lang. Kasi nung si Pacquiao, talagang on his own. Diba? Tsaka galing talaga sa grassroots. Ito, kumbaga yung training niya, I'm sure, well supported. World class na agad. So, swerte talaga si Jimwell sa training pa lang niya. Tsaka syempre, meron siyang tatay na gagabay din naman sa kanya. Tapos yung mga pinakamagagaling na coach, meron siya. Correct. So, tingnan natin ang magiging laban niya. Feeling ko mahusay marunong tong bata kasi hindi na mapapayagan ni Manny na palabanin kung hindi niya nakikita. Feeling niya matatalo lang to.
Tsaka syempre si Mami Jinky. Mami Jinky, Yes, mahirap din yan sa nanay, di ba? Na makita yung anak mo na kinikeme-keme. Di ba? Although yung asawa naman din, di ba? Nakaka-tense din. Pero syempre siguro, Pero iba talaga pag anak. iba na talaga pag anak, di ba? Na nanggaling sa'yo tapos makikita mo nasasaktan. So yun na. Okay, mga Good luck! Good luck. Yan po. Mga Marites, ha? Nabusog ba kayo? Kumain na namin. Kulang pa ba? Kulang. Sa susunod na. Aba na, next week. Maisa ka next week. Okay, mga Marites. Yan po ang isang linggong chismis mula sa Marites University! Nakakabit, no? Ay! Nahuna!